Alright, so magandang gabi. Magbibigay tayo ngayon ng konting insight po dito sa market crash po ngayon, lalo na yung Ethereum tsaka Bitcoin. Okay guys, so simple lang dahilan kung bakit talagang crash yung Ethereum, particular na no. Dahil sa nangyari na hacking noong Friday, alam naman po natin lahat, lalo na yung mga crypto enthusiast dyan, nangyari po yung hacking na pinangunahan ng tinatawag na Lazarus Group na umabot ng 1.4 billion. So, silipin natin guys, ito po yung balita. Ayan. So, mahirap na yung sarili natin. Pero ito yan, basahin natin. Hacker steal 1.5 billion from crypto exchange in biggest digital heist ever. So, ito yun siya. Ayan, ito yung kabuuhan ng balita na yan. So, ito ay nangyari sa wallet exchange na isa sa mga kilala din na yung Bybit. Ayan, Bybit. Na ang may-ari nito ay si Bin Zhou. Okay, so dito naman sa Twitter, ah, simula nung Friday up to now, marami namang naniniwala dahil sa tuloy-tuloy yung pagbulusok ng presyo. Silipin natin yung presyo ni Bitcoin. Si Bitcoin apektado rin, no? Grabe ang laki ng ibinaba, kung sukatin natin dito, no? Okay, so grabe ang laki, 11.93%. O kung isusagad pa natin dito sa dulo ng pinaka-week niya, no? 12.42% pumalo sa ganun. Ang ibinaba ni Bitcoin. Pero tingnan natin naman dito si Ethereum. Kasi Ethereum talaga yung sumikat nitong mga nakaraang araw lang, no? ETH, USDT, ito siya, Grabe din yung pagbulusok ni Ethereum. Ito, medyo bumabawi ng kaunti. Okay? So, February 21 yun, guys. Kaya inilagay natin to dito. Ayan, gawin natin yellow, no? Ayan, yung guhit na yan. So, ito yung February 25 pala ito. Ano to? 4-hour candle, no? So, ito 21. So, naglalaro siya talaga dito sa price na to. Sa $2,841. So, imagine niyo ngayon, naglalaro na lang siya sa $2,377. So, sa current price natin ngayon, guys, ilang percent to? Mula dito, sa tuktok. Tingnan natin, ilang percent yan. Ngayon, sa current price. 16. Negative 16.20%, no? So, meaning, ang laki ng ibinaba. So, simple lang ang dahilan dito. Dahil sa masamang balita na nangyari kay Bybit, naapektuhan yung pagbulusok ng presyo ni Ethereum. At apektado rin dito yung Bitcoin, di ba? Si Bitcoin, the mother of all cryptocurrency, no? uh, naapektuhan din siya. BTC, ayan. Grabe yung pagbulusok din niya, no? So, tingnan natin. Grabe, Oh. Kailan lang, ito, to. Kailan ba to? Anong pitsa to? Nung January lang to, January 20. Pumalo siya ng ilan? Yung price niya. Ito, to, January 20. Dito na lang natin ilagay, yan. So, 108,430. Kung ikukumpara natin noong January, isang buwan pa lang mahigit yung nakalipas, ang laki ng pinagbago ng presyo niya. Laki ng ibinaba. Tingnan natin, sa current price ngayon, ilan? Grabe, 19.42% negative, no? Yun yung, ang laki ng pagbabago. Kaya yung mga nag-short dyan, no, sa futures, paldo-paldo talaga lalo na ito to, 4-hour candle to kanina lang to, ayan, February 25. Kung nag-short ka kaninang tanghali, ang laki ng kinita mo hanggang, ayan, ang laki. Namumula talaga yung market. Di ba? Okay. So, ito good news. Silipin naman natin si Pi. Bisitahin natin. Si Pi, Pi. Search natin. Pi, ito. Si Pi Network. Pansinin natin, guys. Anong nangyari? Nag-crash ang price ni Bitcoin, nag-crash yung price ni Ethereum, pero si Pi nanatili siyang matatag. Indikasyon ito, guys, na
sabi nga, from 1 to 10, sariling opinion ko lang to ha. Hindi ko sinasaklaw yung mga sarili yung ano dito, no. Ah, malaki ito, indikasyon ito na talagang tataas yung price ni Pi. Pero kung ang pag-uusapan yung posibilidad, who knows, di ba? Wala namang nakakaalam talaga. Hindi natin masasabi ng 100% na magbubulis talaga, o di ba? Nang dire-diretso. Kasi simple lang naman eh. Back to basic lang tayo sa role sa cryptocurrency. Pag ang malaking part ng yung mga holders, no, yung may malalaking itinatago na mga currency, for example si Pi, pag may mga whale dyan na billions of dollars na worth ang bigla nilang ibenta, yun ang isa sa mga dahilan na possible talaga na mag-dump, possible talaga na mag-crash yung price din ni Pi. Pero bago kayo kabahan, mga Pi Army, sana wag kayong magalit sa akin, ako may Pi din. Hindi ako anti-Pi ha. Ngayon, kung posibilidad ang pag-usapan natin, kung sarili kong opinion ang ako yung tatanungin, from 1 to 10, number 10, sigurado na magtudamon si Pi. At number 1 naman na sigurado naman na mag-crash yung price ni Pi. Kung i-rate ko from 1 to 10, ang sarili kong pananaw is number 8. Okay, kaya huwag kayong magagalit sa akin mga Pi Army, no? Okay, pero siyempre, naglagay ako ng reservation. Kasi yung posibilidad nandoon, hindi natin alam. Okay? So sabi nga, kung gusto nyo mag-trade ng cryptocurrency, trade at your own risk. Hindi ako financial advisor, at hindi rin po ito financial advice na kinakailangan na sundin nyo. Kung magde-decide kayo sa pagtitrade ng cryptocurrency, particular na itong Pi na to, at saka kahit yung ibang cryptocurrency, for example yung Bitcoin, saka yung Ethereum, siguraduhin nyo na yung decision nyo galing sa sarili nyo, hindi galing sa amin. Kami na mga nagbibigay lang ng impormasyon dito sa social media. Okay? So, malinaw tayo dyan guys, no? I-digest natin yung information na tinanggap natin, and then, after na ma-digest natin sa isipan natin yung decision making natin, galing na mismo sa atin at hindi galing doon sa mga influencer at hindi galing doon sa mga nagbigay ng informasyon. Okay, so malinaw tayo dyan guys, no? Okay, so ayan ang kalagayan ngayon ni Pi. Ayan, no? Maganda siya, healthy siya. Bullish, di ba? Okay, so balikan natin si Bitcoin at talagang namumula. The mother of all cryptocurrency. Bearish siya. Okay? So, nag-crash siya. Okay, so ganun din si Ethereum. Okay, so inuulit ko, ano yung naka-apekto dito guys? Bakit nag-crash yung price niya? Yun yung malaking nakawan na nangyari sa Bybit noong Friday, no? Yung may-ari nitong Bybit ay si Binzo. So nagpahayag siya kahit sa Twitter na sinabi niya na nahack talaga sila. At ang nanghack dito guys ay walang iba kundi ito pong anong grupo to? Yung Lazarus Group. Lazarus Group. Ayan, no? They stole 400,000 Ethereum, 1.5 billion dollar worth ng Ethereum. Okay, so ito pinost ito noong February 23, no? Pero ito nangyari ito noong February 21. Okay, so ayan yung nangyari guys. May malaking hakan tuloy. May malaking nakawan ng Ethereum sa isang wallet exchange, hindi sa ibang wallet exchange, no? Doon lang sa Bybit nangyari. Okay, so ayan guys, no? Sila rin yung mga nasa likod ng mga nakawat ng kahit yung nag-hack ng Bangladesh na ng central banks, sila rin yung sinasabi ng mga otoridad, sila yung mga nasa likod do sa mga pangyayaring yon. Okay, so ayan guys, so ayan nga nangyari. So, nagbigay lang tayo ng konting insight kung bakit nag-crash yung market ngayon. Ngayon, yung ibang mga trader, mga season trader talaga, dito sila na-excite. No? Pagka bulusok yung presyo ng isang currency, doon sila nabibili. Kasi nga, ang rules ng trading sa crypto is buy low, sell high. Okay? Kaya lang sa mga bagito, yung ibang mga trader na mga newbies pa lang, akala nila dip na yon, nag-buy sila, nagtuloy-tuloy yung pag-dip, so nataranta, natakot, baka kasi tuluyan na
lumiit ang halaga ng isang currency na nabili nila, lalo na pag mga meme coin yung nabili, ang ginagawa, ibebenta nila sa mababang presyo. Kaya ang nangyayari, buy high, sell low. So, sana ay magpakatalino tayo sa pag-trade, lalo na kung pinaghirapan natin. Sabi nga, blood money, pinagtrabahoan natin, pinagbuyatan yung pera, tapos iti-trade nyo lang. Kaya ang masasabi ko lang, pagka mag-trade tayo, yung kaya nyo lang na ipatalo na pera, no? Saka bago kayo mag-trade, kinakailangan well-versed kayo. Naaral nyo ng mabuti, nakapag-research kayo ng mabuti bago kayo mag-trade, lalo na dito sa cryptocurrency. Kasi ang cryptocurrency is volatile. Ibig sabihin ng volatile, sobrang maggalaw siya. Hindi natin hindi natin matatansya minsan. Minsan bigla na lang pag tulog mo yung price mataas, tapos paggising mo umaga bigla naman mababa. So yun ang ibig sabihin ng volatile, no? Sobrang maggalaw. Lalo na po yung mga cryptocurrency na mas mababa po yung kanilang market capitalization. Okay? So, hanggang dito muna tayo, guys. Sana ay nagkaroon kayo ng ideya at nagkaroon kayo may natutunan kayo kahit kunti dito sa information na ibinigay ko sa inyo ngayon. Bago tayo magtapos, huwag kakalimutan mag-subscribe, like, and share po natin, and pindutin na rin yung notification bell para sa susunod ay ma-inform po kayo sa mga bago po nating video na i-upload. So maraming salamat, and God bless po sa ating lahat. Okay?